Nagsisimula ang chapter na ito sa banal na lungsod. Ang mga arsobispo ay nasa isang mainit na talakayan tungkol kay Roland. Nagulat si Pari Min nang malaman na ang salot na ikinalat ng simbahan ay dulot ng mikroskopikong mga demonyo na partikular na inalagaan upang maging hindi nakikita. Wala siyang ideya kung paano nagawa ni Roland na lunasan ito. Pinaghihinalaang gumagamit siya ng mahika ng mga mangkukulam sa halip na banal na gamot. Pinag-uusapan din nila ang mga long-range na pana ng mga puwersa ni Roland na walang tigil sa pagputok. Naalala ni Pari Min ang sinabi ni Pari Tylo tungkol sa mga pana na ito dahil siya'y nakatalaga sa Longsong Fortress. Ang revelasyong ito ay nagpapaliwanag kung bakit natalo si Duke Ryan ng mga karaniwang tao mula sa border town. Nalilito at nag-aalala ang mga pinuno ng simbahan tungkol sa lumalaking impluwensya at kakayahan ni Roland. Isang matandang lalaki sa simbahan ay labis na nabigla nang malaman na ang kanilang mangkukulam na kilala bilang Faceless ay napatay. Tiyak niyang magagalit si Heather kapag bumalik siya mula sa kabisera ng Everwinter, dahil ang mga dalisay na mangkukulam ay napakabihira at napakamahal alagaan. Higit pa riyan, ang isang dalisay na mangkukulam ay mas mahalaga pa kaysa sa Judgment Army. Ang matandang lalaki ay tuluyang nawala ng bait nang marinig na inambush ng mga sundalo ni Timothy ang simbahan ng Longsong Fortress at pinatay ang pinuno ng mga pari doon. Kung hindi mo matandaan, nangyari ito noong ipinadala ni Timothy ang kanyang mga sundalo upang salakayin ang border town matapos silang painumin ng mga gamot ng simbahan. Mabilis na napagtanto ni Pari Min na gusto lamang ni Timothy na nakawin ang mga gamot na nakaimbak sa simbahan. Gayunpaman, hindi pa rin siya makapaniwala sa lakas ng loob ni Timothy na patayin ang pinuno ng simbahan. Ngunit ito ay totoo. Sa pagkakaalala ko, ninakaw nga ni Timothy ang 2,000 na gamot at ipinakain ito sa kanyang hukbo ng mga karaniwang tao upang salakayin ang border town. Matapos itong pag-isipan, mabilis na naintindihan ni Pari May na talagang nagpaplano si Prinsipe Roland na gamitin ang grupo ng mga refugee bilang mga trabahador. Pwede niyang ipaayos sa kanyang mga mangkukulam na pagalingin sila at ipadala sa kanlurang rehiyon. Sinasabing kung hindi lang sila nakikipaglaban sa Wolfheart ngayon, pipigilan sana ng simbahan si Roland kaagad. At higit sa lahat, nararapat ng lipulin ang mga mangkukulam sa kanlurang rehiyon. Ngunit sinabi ni Pari Min sa kanyang matandang kasama na basahin muna ang liham bago magalit. Lubos na nagulat ang matanda nang malaman na maraming mga mangkukulam sa baybayin ng kanlurang rehiyon na sinugod ang mga simbahan. Ang mga pari, na hindi pa rin alam ang pakikialam ni Prinsesa Tilly, ay naguguluhan kung ang mga mangkukulam ay lumilipat mula sa mainland patungo sa dagat. Ngunit isinantibi sila ni Pari Min, sinasabing sila ay malayo na sa karagatan at hindi dapat makaapekto sa kanilang mga grand plan. Ang kasalukuyang misyon ng simbahan ay kumuha ng mas maraming lupa at lakas paggawa upang palakihin ang kanilang Judgment Army. Mukhang kinikilala na ng mga pari ang minsang tanga at inosenteng ika-4 na prinsipe bilang pinakamalaking banta sa simbahan. Napagpasyahan ni Pari Min na pangunahan ang 100 sundalo ng Judgment Army at mga dalisay na mangkukulam upang tuluyang lipulin ang kanlurang rehiyon, at magdesisyon na harapin ang mga mangkukulam sa dagat sa ibang pagkakataon. Nabulabog ang matanda sa ideya na si Min mismo ang pupunta, lalo na't patuloy pa ang labanan sa Wolfheart, at hindi pa bumabalik si Heather mula sa Everwinter. Ngunit, tamang-tama, dumating ang isang sundalo na may dalang agarang balita mula kay Heather. Ayon sa ulat, isang malaking fleet ang dumating sa Everwinter, at maraming mga kaaway ang umaatake sa kabisera. Nang ipadala ang mensahe, 2 tarangkahan na ng lungsod ang bumagsak. Kasalukuyang sinusubukan ni Arsobispo Heather na ipagtanggol ang kanyang nasasakupan, ngunit napakarami ng mga kaaway, at gumagamit sila ng mga berserker pills. Lahat ng mga barko ay may itim na watawat, ang Black Sail Fleet ni Garcia Wimbledon. Lumipat ang eksena sa kastilyo ng Everwinter, kung saan nakuha na ni Garcia ang kontrol at nadakip si Heather. Si Garcia, nakatayo sa loob ng malaking kastilyo, ay sinabi kay Heather na magsimula na siyang magdasal sa kanyang Diyos bago niya simulan ang karumal-dumal na gawain. Plano niyang putulin ang mga daliri at paa ni Heather isa-isa upang ipadama sa kanya ang sakit at hirap na naranasan ng mga tao ng Clearwater. Gayunpaman, nananatiling matatag si Heather, walang bakas ng takot o pangamba. Matapang niyang tinanong si Garcia kung balak ba nitong sampiin ang sarili sa galit ng simbahan,
o kung plano nitong magpalutang-lutang sa dagat habang buhay na hindi makadaong. Hindi natuwa si Garcia sa mga sinasabi ni Heather at mabilis na sumenyas. Kaagad pinadapa ng kanyang mga tauhan si Heather at hinawakan ang kanyang kamay. Agad nilang pinutol ang kanyang mga daliri na parang nagtatadtad ng pipino. Habang lumalala ang sakit, ang mukha ni Heather ay napapilipit sa paghihirap. Sa kabila ng matinding pahirap, napupuno ng luha ang kanyang mga mata, ngunit nananatiling determinado siyang huwag sumuko. Patuloy ang mga sundalo ni Garcia sa kanilang malupit na gawain, pinuputol ang natitirang mga daliri ni Heather, ngunit hindi pa rin natitinag ang kanyang determinasyon kahit nanginginig na ang kanyang katawan sa sakit. Si Chief Kabala ng Sandstone Clan ay tumingin kay Garcia at nagtanong kung talagang kinakailangan ng ganitong kalupitan, dahil karaniwang ginagamit lang ang pagpapahirap para sa pananakot o interogasyon. Naiirita si Garcia at sinagot si Chief Kabala na tila hindi nito nauunawaan kung paano siya pinahirapan ng simbahan. Biglang tumawa si Heather, isang mahinang halakhak na mabilis naging baliw na pagtawa. Sinabi niya sa kanila na hindi nila nauunawaan ang kapangyarihan ng simbahan o ang kahalagahan ng kanilang misyon. Muling ipinaliwanag ni Heather na isinawsaw ni Garcia ang kanyang kamay sa bibig ng leon, at wawasakin ng simbahan ng kanilang mga kaaway. Ngunit tinawanan lang ni Garcia ito at sinabing handa siyang maghintay sa araw na iyon. Nagsisimula ang susunod na eksena habang masayang kinakain ni Ana ang kanyang ice cream, ang kanyang kasiyahan kasing tamis ng kinakain niyang panghimagas. Hindi mapigilan ng prinsipe ang kakaibang pakiramdam, kumbinsido na kahit anong panahon sila galing, laging nasisiyahan ang mga babae sa ice cream. Naisip ng prinsipe ang isang simpleng recipe gamit ang asukal, tubig, itlog, mantikilya, at gatas upang makagawa ng ice cream. Tamang-tama, dumating ang iba pang mga babae sa eksena. Pumasok si Maggie na tila magulo ang buhok dahil sa mga dahon, at biniro ng prinsipe na parabang nagnakaw na naman sila ng pugad ng ibon. Inilabas niya ang isang liham at binanggit na magsisimula na ang tag-init bukas. Bago maghanda si Maggie para bumalik sa baybayin, inatasan siya ng prinsipe na ihatid ang liham kay Tilly. Kumpiyansa si Maggie na tinanggap ang liham. Samantala, naalala ni Lightning na papalapit na ang katapusan ng buwan, at malapit nang umalis si Maggie mula sa palasyo. Binigyan siya ng prinsipe ng isang misyon, ipinapakita na ang mapa na tinitingnan niya ay siya mismo ang gumuhit. Tinanong siya kung naaalala pa ba niya ang mababaw na dalampasigan sa tabi ng bundok. Agad na itinuro ni Lightning ang lugar sa mapa. Sinabi ng prinsipe na isama si Maggie at lumipad papunta roon, magtanim ng 2 watawat sa lugar kung saan nagtatagpo ang dalampasigan at bundok, at markahan ito sa mapa. Humarap siya kay Maggie at ipinaliwanag na kung papayag si Tilly na ipadala ang mga mangkukulam, si Maggie ang gagabay sa barko papunta sa lugar na ito, kung saan sasalubungin sila ng mga tao mula sa border town gamit ang mga hot air balloon. Natuwa si Lightning nang malaman niyang mas maraming mangkukulam ang darating sa border town. Tumango ang prinsipe ng may tiwala, sinasabing naniniwala siya sa kanyang kapatid at darating din ang oras na sasama ito sa kanya. Di nagtagal, makikita ang mga lobo na umaakyat sa himpapawid. Namangha ang mga babae sa katotohanang sila'y talagang lumilipad. Pinangalanan ng prinsipe ang lobo bilang Overlook, at pinasalamatan ni Ana si Soraya sa pagtulong sa pagpinta nito. Sumang-ayon ang prinsipe, sinasabing kahanga-hanga ang dikit ng pintura dahil kinakailangan itong kumapit ng maayos. Sinabi rin ng prinsipe na imposibleng isipin na ang lobo ay kaya ang presyon at tensyon. Agad na nagsimulang mag-isip ang prinsipe, at dahil nakuha na niya ang DC motors, maaari niyang gamitin ang electrolyzed na tubig upang lumikha ng hydrogen gas. Hindi magtatagal, makakabuo siya ng isang sikat na Zeppelin airship. Hanggat makakahanap siya ng magaan na materyales para sa frame, ang ganitong klaseng aircraft ay kayang lumipad libu-libong metro sa itaas ng lupa. Kahit pa may alinlangan sa posibilidad ng pagbagsak ng mga bomba mula sa ganitong kataas, nakakapanabak ang pag-isipan ang pagsalakay sa banal na lungsod ng simbahan mula sa lupa, dagat, at himpapawid na magkakasama. Napansin ng mga babae ang prinsipe na nakangiti, at sinabi ni Lily na malamang excited siya sa posibilidad ng mga bagong mangkukulam. Patuloy nang umingiti ang prinsipe, kitang-kita ang kasiyahan sa mga bagong posibilidad.
Samantala, labis na namangha si Wendy na si Prinsesa Tilly at ang kanyang mga kaibigan ay nagawang tipunin ng napakaraming mangkukulam sa Slumber Island. Tumango ang prinsipe, at sinabi na hindi lang mga mangkukulam mula sa Grey Castle ang kinuha ni Tilly, kundi pati na rin mula sa iba pang 3 kaharian. Iniisip din niya na maaaring nakipag-ugnayan si Tilly sa lumang samahan ng mga mangkukulam sa isang pagkakataon. Nabanggit ni Wendy na si Kara, ang kanilang dating pinuno, ay hindi kailanman binanggit ang tungkol kay Tilly. Ngunit itinuro ng prinsipe na kung inihayag ni Kara ang imbitasyon ni Tilly, walang mangkukulam ang sasama kay Kara sa kanyang misyon patungo sa banal na bundok. Sumang-ayon si Wendy, sinasabing ang hindi inaasahang kaganapan ay naging favorable para sa kanila. Ngayon, namumuhay sila kasama ang prinsipe na malapit sa kanilang kalooban, habang nasisiyahan sa marangyang pamumuhay. Si Lily, palaging mayabang, ay sumingit at iminungkahi na baka mas mabuti kung may mas maraming mga mangkukulam, dahil magiging mas madali ang paglalakad sa bayan ng walang kaba. Nagpatuloy ang Berwan at napuno ng tawanan ang hangin. At doon lumihis ang atensyon ni Roland sa isang bagay na medyo awkward. Hindi niya maiwasang mapansin ang malaki at kapansin-pansing dibdib ni Wendy. Kinabukasan, ang prinsipe ay nasa kanyang opisina, pinag-iisipan ang ideya na ang mga babaeng may malalaking dibdib ay kadalasang nakakaranas ng pananakit ng balikat. At ito ang dahilan kung bakit naimbento ang mga bra. Bagamat hindi tiyak na patunay, naisip niyang sulit subukang lumikha ng mga undergarment. Iniisip din niya na habang tumatanda si Anna, maaaring harapin niya ang parehong problema, at gusto niyang maiwasan ang isyu ng paglambot ng dibdib. Nagsimula siyang magdisenyo ng mga bra, na nagmarka ng isa pang makabagong hakbang sa panahong ito. Kinabukasan, muling umangat ang lobo sa langit. Sa pagkakataong ito, dala hindi lamang ang mga mangkukulam, kundi pati si Margaret at isang mangangalakal. Silang lahat ay tuwang-tuwa at namangha sa kanilang unang pagkakataong lumipad. Nabanggit ni Lightning na na-explore na niya ang lugar at naitalaan na ito sa mapa. Binigyan siya ni Margaret ng thumbs up para sa maayos na trabaho. Humarap ang prinsipe sa mangangalakal na si Marlin, at tinukso siya kung magugulat ba siya at mapapaihi dahil sa taas. Inamin ni Marlin na nakakatakot talaga ang tumingin mula sa ganung kataas, at pakiramdam niya'y nasa bingit siya ng pagkataranta. Sinabihan siya ng prinsipe na kalmahan lang, ipinaliwanag na ito ay isang natural na reaksyon para sa isang taong unang beses na lumutang sa hangin, tulad ng mga taong nasusuka sa unang biyahe sa barko. Samantala, lubos na humanga si Margaret sa malaking lobo, ngunit nanatiling may pag-aalinlangan si Marlin. Tinanong niya kung ang mga mangkukulam ba ang nagpapaandar nito gamit ang kanilang mga kapangyarihan. Ngunit kalmadong itinama ng Blondie, sinasabing si Anna lang ang nagpapanatili ng apoy, at ang lobo ay lumulutang dahil basta't pinapanatili ang mainit na hangin, natural itong tataas. Sumang-ayon ang prinsipe, mainit na hangin ay umaakyat at malamig na hangin ay bumababa, kaya tinatawag itong hot air balloon. Nagpatuloy ang kanilang usapan tungkol dito at sa iba pang random na paksa. Sa huli, nagpakita ng interes si Margaret na bumili ng ilang hot air balloons mula sa prinsipe. Sinabi niya na hindi kailangan ng malalaking balon, sapat na ang maliit na balon para sa isang tao. Mabilis na nakuha ng prinsipe ang intensyon ni Margaret sa paggamit ng mga lobo. Kinumprimo niya na kung ikakabit niya ang mga maliliit na hot air balloon sa kanilang mga barko, makikita ng mga lookout ang mga pirata mula sa malayo, dahil mas malaking banta ang mga pirata sa mga mangangalakal kaysa sa bagyo o buhawi. Ngumiti ang prinsipe at sinabi kay Margaret na hindi magiging mura ang presyo, tinatayang aabot ito sa libu-libong golden royals. Pumayag si Margaret na magbayad ng 1,000 golden royals para sa isang lobo agad-agad. Nangako siya na kung sumikat ang mga lobo, bawat mangangalakal sa bay ay bibili ng 1 o 2 para sa kanilang sarili. Tumango ang isa pang mangangalakal, na nagsabing bagamat hindi pa niya ganap na natanggap ang ideya, malinaw na ito'y magiging mahalagang kasangkapan para sa Crescent Moon Merchant Guild. Mabilis na nagsimulang mag-compute ang prinsipe sa potensyal na kita, na pagtatanto na ang kanyang markup ay halos 500% ng inaasahang gastos ng produkto. Bukod pa rito, dahil plano niyang gumamit ng hydrogen gas para palutangin ang mga lobo, kailangan ng mga customer na bumalik sa border town para sa refill, nalilikha ng karagdagang kita.
Halos makita na niya ang kanyang sarili na nalulunod sa Golden Royals mula sa mga lobo. Naalala niya noong ang buong budget ng bayan ay ilang daang Golden Royals lamang, at ngayon, malapit na siyang kumita ng libo-libo mula sa isang lobo. Tila ba nakipagkamay na siya at mabilis na naayos ang kasunduan. Samantala, sa mga fjords, nagulat si Ash na pinili ni Roland si Sylvie, isa sa mga mangkukulam. Nagtataka siya kung hindi ba nag-aalala si Roland na baka ma-expose siya, dahil kayang-kayang tuklasin ni Sylvie ang mga kasinungalingan at makita ang mga pekeng identidad. Sinabi ni Prinsesa Tilly, baka iniisip na marahil hindi iniintindi ni Roland ang pagtatago ng kanyang pagkakakilanlan at nais lamang makipagtulungan sa kanila ng tapat. Pagkatapos, binanggit ni Ash ang isa pang posibilidad. Paano kung si Roland ay talagang kapatid niya? At kung ganoon nga, baka hindi siya nababahala sa kakayahan ni Sylvie. Iniisip ni Prinsesa Tilly na maliit ang tsansa nito dahil kilala niya ang kanyang kapatid. Si Roland Wimbledon ay hindi kailanman susugod laban sa simbahan para sa mga mangkukulam. Mas mahusay siyang tumakbo mula sa mga hamon o problema, at tumutol din siya nang ipadala siya ng hari sa border town. Nagtanong si Ash kung talagang kinakailangan bang ipadala ang kanilang mga mangkukulam sa kanluran. Sinabi ni Tilly na walang problema ito, ngunit pinaalala ni Ash na si Sister Lotus ay isa sa pinakamahalagang mangkukulam sa Slumber Island. Kung wala ang kanyang kakayahang mag-transform, magiging mahirap ayusin ang mga nasirang putik na bahay o gumawa ng malalaking pagbabago sa heograpiya ng isla. Mahalaga rin si Sister Honey. Kaya niyang magutos sa mga lawin para manghuli ng isda, tinitiyak na may masarap na pagkaing dagat ang lahat. Iminungkahi ni Ash na tanggihan ang kahilingan at ipalit ang ilang hindi gaanong kapaki-pakinabang na mangkukulam. Nawalan ng pasensya si Prinsesa Tilly. Tumayo siya ng may dramatikong kilos at malamig na sinabi kay Ash na ipadadala niya ang mga mangkukulam sa border town upang bumuo ng alyansa, at hindi niya sasayangin ang pagkakataong ito. Pinaalala niya kay Ash na gumagawa sila ng isang santuwaryo para sa lahat ng mangkukulam, at mas gusto niyang huwag tawagin ang sinuman bilang kapaki-pakinabang o walang silbi. Agad na lumuhad si Ash, humihingi ng paumanhin sa pagdududa sa intensyon ng prinsesa. Pinaalala ni Tilly sa kanyang kaibigan na pinili ni Roland ang mga mangkukulam na ito mula sa daan-daan, kasama sina Evelyn at Candle, na sinasabing pinaka-hindi kapaki-pakinabang. Tinanong niya kung bakit pipiliin ni Roland ang mga ito kung talagang wala silang silbi. Tiwala siyang sa pagtutulungan nila sa mga mangkukulam na ito, mauunawaan nila ang mga pagpili ni Roland at kung paano niya balak gamitin ang kanilang mga kakayahan. Muling nilinaw ni Tilly na ang mga mangkukulam ay hindi lamang mga kasangkapan, at binalaan si Ash na huwag nang magsalita ng ganoon muli. Inamin ni Ash ang kanyang pagkakamali at sumang-ayon. Sinabi rin ni Tilly na nais niyang ma-decipher agad ang mga librong nakuha nila sa mga guho. Nakaramdam siya ng kaba matapos ang huling pagbisita sa mga guho at narinig na nagsimula ang dating asosasyon sa Seabreeze Town, na may mga guho sa Eastern Forest. Umaasa siya na kung ang mga teksto sa mga libro ay magkatugma sa parehong mga lokasyon, maaaring magandang ideya na ipakita ito sa kanya. Sinabi ni Ash na kumpiyansa siyang maaaring magbunyag ng koneksyon ang mga librong nakuha nila. Tila tama nga si Tilly. Ang dating pinuno ng asosasyon ng mga mangkukulam, si Kara, ay may hawak na kakaibang libro, na ginamit niya sa kanyang paghahanap ng Holy Mountain, ngunit napatay siya ng mga demonyo. Humingi ng paumanhin si Tilly kay Ash dahil sa matapang na paninita. Bagamat hindi pa rin siya sang-ayon sa pagtawag sa mga mangkukulam bilang walang silbi, kinikilala niya na kung mawawala ng matagal si Lotus, maaapektuhan ang isla. Plano ni Tilly na pauwiin si Lotus sa baybayin bago dumating ang taglamig. Kapalit nito, magpapadala siya ng ilang mga mangkukulam na mandirigma sa border town upang ipagtanggol laban sa mga halimaw at mga buwan ng mga demonyo. Sigurado siyang sasama rin si Ash sa kanya sa border town sa panahon ng taglamig. At syempre, mabilis na sumang-ayon ang ating matangkad, may peklat na babae na sumama kay Prinsesa Tilly. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang relasyon ay tila mas katulad ng isang nagmamahalan kaysa sa simpleng magkakampi lamang.